Nagbabalik po tayo mula dito sa National Printing Office at as of 3 a.m. po ay meron ng 506,622 na balota ang naiimprenta. Kakapos lamang po ng impormasyon yan dito sa viewing room ng NPO. Yan po ay para sa mga lalawigan ng North Cotabato at Sarangani. Inuuna po yung mga lugar yung mga malalayang lugar na iniimprenta at ihuhuli po ang mga balotang iimprenta para sa Metro Manila. May 1 milyong balota kada araw ang kayang i-print dito sa National Printing Office at 900,000 a day naman ang kayang i-test gamit ang 150 na PCOS machines na ipinwesto rito sa NPO. Mga kapuso, hindi ho biro ang proseso ng printing at katakot-takot na verification ng daraanan ng mga templates na nakasave sa isang data storage device. Kasama sa mga chinecheck ay kung tama ba ang pwesto ng mga oval at kung tugma ang dami ng iimprentang balota sa dami ng registered voters sa kada presinto. At kapag pasado, saka ililipat ang template sa server na maglo-load ng data sa printer at masisimulan ng printing. Ang mga pasadong balota naman ay siyang i-vacuum pack at i-deliver para sa mga lalawigan. Target pong masimulan ang deployment o pagpapadala ng mga balota sa March 15 at target naman ng NPO na matapos ang printing sa unang linggo ng Abril at target naman ng COMELEC na matapos ang pag-check at packaging ng mga balota sa April 25. Hindi man daw po ganun kabilis sa ngayon, sapat naman daw ang oras ng COMELEC. At para sa karagdagang impormasyon, kaugnay po ng printing ng mga balota, makasama natin ngayong umaga si Director James Jimenez ng COMELEC. Good morning, Director Jimenez. Good morning, Jimenez. Ito hong numero natin ngayon, 506,000. We are already on our third day. Satisfied po ba ang COMELEC sa pace natin so far? Oo naman. Actually, umusad na yan from 506 kasi that was as of 3 a.m. As of right now, we're about 800,000 na. Okay. So, ang process kasi ng printing parang kotse yan eh. Medyo mabagal sa simula, pabilis until it hits peak speed, no? Eh, sa atin dito, ang peak natin is we're expecting about 1 million a day. We're going to hit that very soon. So, maganda ang proseso natin. So, nanganay lang po tayo in the first couple of days, ano? May hawak po kayong sample ngayon. Ito ho ang sample ng piniprint na balota dito sa NPO. Ipakita lamang po natin. Very crucial ho, paliwanag lamang po natin sa ating mga manonood. Very crucial yung security features ng ating mga balota. Yes. Pwede ho ba natin ihalin tulad to sa printing ng pera? Na hindi ho pwede i-counterfeit? Pwede, pero wala tayong makikitang mga hologram, no? But definitely meron siyang mga kanya-kanyang, may sarili siyang markings na dapat natin tandaan na huwag nating dudumihan, ano? Huwag natin isa-smudge kasi mahalaga yan. Ito yung mga timing marks na tinatawag, ito sa side. And then, of course, may barcode yan. And hindi natin nakikita yung UV mark. Basically, gusto ko sana paalala, nandito yung instructions. Dapat basahin po ng mga botante yan. Kasi nandyan yung mahalagang instructions kung paano i-fill up yung balota para maiwasan na yung balota nyo ay ma-reject. So, kailangan itiman ng mabuti yung mga bilog. So, 2 sides po yan. At pag pinasok mo sa makina yan, sabay na babasahin ng makina. Just one point, Director Jimenez, dito po sa mga party list na banggit ninyo, may 136 na nakalista dyan. Yes. Pero 13 party list pa yung may mga pending petitions pa before the Supreme Court. Tama po ba? Yeah. Meron mga kasama dito na may mga status quo ante-order. So, ibig sabihin, pending pa yung kanilang yung desisyon tungkol sa kanilang pagkakalahok sa party list system. Pero hindi na ho natin naantay na magkaroon pa ng final decision sa kanilang mga petition. That's right. In the last 3 years since the last elections, meron pong mga glitches noong 2010 na ito po ba mga glitches na ito na correct na natin? Maybe in the ballot or dito po sa mga PCOS machines? Well, definitely yung sa ballot, nandito na ulit yung UV mark. That means that kapag pinasok mo to, tapos fake yung balota mo, i-reject ng makina. Isa yun sa mga nirereklamo nila from 2010. So that's fixed. Yung sa PCOS machine, syempre, ibang usapin nyo, hindi yun hawak ng NPO. But even that has been fixed also. That's why we're very confident about rolling it out. One last note on the security features of the ballot. Sakali ho, may magtangkang mameke nitong mga balota na ito. How secure
are the ballots being printed here Well, at the NPO? kung mamimekya po sila, unang-una, wala silang access doon sa serial number, ano sa mga bilang dito, no? Hindi nila alam kung paano gagawin yun. Hindi rin nila alam kung paano ilalagay yung UV mark at saan. So, kahit na makaproduce ka ng kamukha nito, hindi siya Kahit kikilalanin. sukat na sukat, pareho kulay, kahit etc. sukat, pareho picture. Merong mga invisible marks dito na hindi nila alam kung nasaan. At hindi nila alam kung ano yung marks na yun. So, pag hindi nakita ng PICOS yun, hindi tatanggapin. So, don't even try. Don't even try. Maraming salamat, Director J. Jimenez Thank ng you. Commission on Elections.